Alam po ninyo dito sa Canada ay hindi naman talaga perpekto ang buhay na tulad ng inaasahan natin na kapag nangarap na tayo na makarating dito sa Canada ay magkakaroon tayo agad ng maalwan na buhay o magkakaroon tayo agad ng mga ninanais natin o mga pinapangarap natin. Ano? May mga issue pa rin tayo na dapat nating sagutin at may mga issue pa rin tayo na dapat nating tignan mabuti kapag tayo ay nakarating na dito. No? Hindi kadalasan na babanggit ito pero may mga ilang puntos tayong titignan kung ano-ano ba yung mga dapat nating gawin o ano-ano ba yung mga dapat nating expect pagdating natin dito sa Canada at yung mga issue na yon marahil ay nagiging frustrations para sa iba at nagiging inspirasyon naman para sa iba, no? Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng mga issue na kinakaharap ng mga Filipino sa kasalukuyan. Hindi lahat ito, no? May mga iba o may mga bagay na pwedeng applicable sa iba o may mga bagay naman na hindi rin naman applicable sa iba. So, ibig sabihin lang nito na kailangan natin na tignan mabuti no, yung mga bagay na kung saan ano ba yung makapagpapalungkot sa atin? Siyempre, yun ang iwasan natin, no? Ano ba yung makapagpapasaya sa atin? Yun ang dapat nating at kailangan nating i-achieve, ano? So, kung titignan natin mabuti, maraming isyong kinakaharap, sabi ko nga, pero pito lang yung babanggitin ko sa inyo para nang sa ganon, at least ay makita man lang ninyo na ang buhay natin dito sa Canada ay hindi naman talaga ganoon kaperpekto, no? Kung binabanggit namin sa inyo na masaya, kung binabanggit namin sa inyo na nabibili namin yung gusto namin, totoo rin po yun. Totoo po yun. Na may mga bagay talaga na nakapagpapasaya, may mga pagkakataon talaga rin naman na talagang hindi natin inaasahan o may mga bagay tayong hindi inaasahan, ano? Kaya halimbawa na lang yung healthcare system natin. Ang healthcare system natin dito, ang lagi ko sinasabi, kung ikukumpara natin sa ibang bansa, mas mainam yung healthcare system natin dito sa Canada, no? Bakit ko nasabi yun? Kasi naranasan na namin at na-experience na namin yung healthcare system at kung paano naman ang Canada ay magbigay o mag-provide na pangailangan namin in terms of healthcare. Pero hindi ito perfecto. Ano yung hindi perfecto dito? Una, medyo mahaba ang pila, no? Dahil libre ang doktor, binabayaran siya ng gobyerno, yung mga insurances natin na po-provide nun, pero yung tagal ng panahon ng paghihintay mo, di ba sa Pilipinas kapag napunta ka sa at for check-up or something, kapag gusto mo na, naayon sa pasyente, gusto mo na maoperahan ka agad, operahan ka nila agad, ano? Dadalhin ka lang sa emergency unit o kaya naman dadalhin ka nila sa kung saan kanila dadalhin, no? Pero dito naman po sa Canada, medyo mabagal yung paghihintay, long awaiting, no? Pero pagtutuunan kanila ng pansin, paglalaanan kanila. Pero ang sinasabi ko po dito, medyo talagang yung waiting period natin dito ay medyo matagal. Halimbawa, kung hindi in need na ikaw ay operahan, hindi ka operahan, no? Hihintayin yung mga panahon na kung saan dadaan ka ng test, mag-laboratory ka, and so on and so forth, no? Kaya another thing na hindi perfecto dito ay yung politics. Ang lagi natin nakikita na nakaka-focus sa television is the Prime Minister, no? May mga bangayan din dito, may mga patotsahan din. Kaya lang hindi tulad sa ibang bansa, let's say sa Pilipinas, na kung saan pagka nagkaroon ng argumento ang isang politician o ang isang grupo, medyo kung minsan na naging problema natin doon, ang sagwa sa isipin, pero makikita natin may patayan, mayroong hindi maganda, may mga crime na nauugnay. Pero dito sa Canada, wala naman. Kaya lang, hindi perpekto ang Canada. For instance, budgeting, for instance, sa infrastructure, ano ba yung meron. Kung corruption, I cannot comment on that kasi hindi tayo lumaki dito. Pero ang sinasabi nila, meron daw. Pero we're not sure. But one thing na for sure tayo, ang politics dito sa Canada ay hindi pinag-uusapan ng mga karaniwang tao. Ibig sabihin, tulad ko, kung gusto kong pag-usapan yung politics about Canada, walang makikinig sa akin dyan, tatalikuran lang ako. They don't want to talk about politics. May mga taong meron, may mga taong gusto, no? Pero yung iba, mostly ayaw nila na pinag-uusapan ang politics dito sa Canada. So, ganun po ang ibig sabihin nun. Number 3 po, yung tinatawag na issue ng racism. Kung racism ang pinag-uusapan, ang Canada ay isa sa may pinakamalaking issue ng racism simula po nung 17, 18, 1900s.
hanggang 21st century. May mga pagkakataon na kung saan may mga issue rin po ng racism dito sa Canada. But the good thing about this ay, thank God, ay hindi pa natin naranasan yung issue ng racism dito sa Canada, no? So thankfully, wala pa naman tayong nakitang ganyan. Hindi ko alam sa experience sa ibang mga Filipino, but sabi ko nga ako, hindi ko pa naranasan yung issue ng racism dito sa Canada, no? Sa work naman, nabibigyan naman kami ng pagkakataon na express yung feelings namin kahit na ayaw namin yung alituntunin, something like that. Na-express namin yung mga damdamin natin, and they don't comment on that. So, ang lagi lang sinasabi, we'll talk about that, and then paggagawa natin ng paraan kung ano yung makakainam. So, sa lahat ng naging trabaho ko, yun naman ang comment ko doon na wala pa naman akong naranasan. Pero, issue ng racism, yes, there is racism. Lalo-lalo sa between government and the First Nations ng Canada, meron ding issue yan dyan. So, nandyan pa rin yun. Pero, tinatry nila na magkaroon. May programa dito kung tawagin natin ay reconciliation between the First Nations and bands, lahat dito sa Canada, and of course, between and the government, of course. So, ginagawa ng paraan. So, kung ang alam natin, sa Pilipinas, yung mga katutubo, may issue sa gobyerno, ganun din po dito. May issue rin po ang mga katutubo dito sa gobyerno. Isa pa sa dapat nating tignan yung education, no? Tama, free ang sa daycare center na lamang sinasagot, hindi lahat ng probinsya, no? Halimbawa dito sa probinsya namin, ng Saskatchewan, sinasagot ng gobyerno ng Saskatchewan ang malaking porsyento ng daycare, so walang problema. So instead na $700 or $500 ang binabayaran ng magulang sa center ay parang 211, 217 na lang ang binabayaran ng magulang. So malaking discount yun, malaking porsyento na ginagastusan ng gobyerno ng Saskatchewan. Hindi ko po alam sa ibang province, but ganun po. Elementary, high school, at kindergarten ay sinasagot po yan ng gobyerno ng Saskatchewan. Ibig sabihin po kahit na magpunta ka sa ilang mga schools like Catholic schools, sinasagot po yan. Binabudgetan po yan ng gobyerno ng Canada, ng Federal Government of Canada and both the Provincial Government of Canada. No? Nga lang, ang hindi maganda dito, ang medyo flip side dito, kumbaga, ay pagdating na ng graduate na, ng college na o university, kailangan na out of pocket na ng magulang o kaya ng estudyante mismo. That's why maraming mga magulang dito sa Canada ang nagsisave pa lang, sa supling pa lang talaga nagsisave na sa bangko ng natawag nating educational insurance para sa ganun pagdating ng college o ng university, may perang huhugutin kung ano man yung kurso na gustong gawin ng magulang o ng anak kapag kumuha na o kinuha niya na yung kurso na kung tawagin natin. So, ganun po ang tinatawag nating education dito sa tertiary, no? Private man yan o public schools, magbabayad po talaga ang estudyante ng malaking halaga. So, in average daw, ang sinasabi nila sa kasalukuyan, mayroong $40,000 na pagkakautang ang mga estudyante na nakagraduate ng university dito sa Canada. Ang kainaman naman dyan, kapag pinautangan ka ng gobyerno ng Canada, pag nakatapos ka na, saka mo lang babayaran kapag nakahanap ka ng trabaho. Ganun naman ang kainan yan, no? Halimbawa, yung asawa ko nag-aral ng, sabi natin, sa college para may degree siya dito. So, pinautangan siya ng gobyerno ng Canada at yun, utang yun, pero meron pa kasing isang, kung tawagin natin ay nanggagaling sa gobyerno, yun ang binayad niya. So, binayaran niya rin agad. So, sa makatwid, kumbaga 1/4 na lang yung pagkakautang ng aking may bahay. At hindi na ganoon kalaki na inaasahan, no? At yun ang unti-unti. Hindi ka pipilitin ng gobyerno na bayaran mo yan, pero bibigyan ka ng time para na sa ganoon. O ilang kaya mo, kung yun ang kaya mo, hindi yun ang kaya mo. So, yun naman ang problema sa tinatawag nating educational system dito. Ako sa Pilipinas, gumraduate po ako ang binabayaran ko lang per semester ay 1,000 pesos. So, ganun kalaki para sa akin. Bilang isang mahirap na mag-aaral noong mga panahon na yon, ay malaking bagay na yon, 1,000. Pero sa iba, umabot sila ng 15,000, 13,000, yung mga ganun tuition nila. Pero nakagraduate po ako ng 1,000 pesos sa Pilipinas. So, malaki talagang pagkakaiba kumpara dito sa Canada na milyon ang halaga. Medyo, kaya yung iba talagang save. Kaya another thing po, yung tinatawag nating self-awareness sa mga Canadians. Pag sinabi natin self-awareness sa mga Canadian, medyo ang mga Canadian kasi ang tingin nila sa kanilang sarili ay marami yung, kung tawagin natin ay
yung tinatawag nating superiority complex. Nasa kanila na kasi yun, no? Simula pa man 1500s, 1700s, nasa kanila na talaga yung complex na yun, no? Yung attitude na yun. Pero thankfully, kung ikukumpara ko man naman sa ibang mga nasyon, kumbaga, mas kampante ang kalooban ko sa mga nandito kasi sila mismo, yung mga puti mismo, ay immigrant din sa mga panahon ng 50, 16, 17, and 1800. So, ibig sabihin, naiintindihan nila yung damdamin natin ng mga immigrant dito. Kaya lang, nag-stay na sila dito na matagal for about 400, 500 years na nandito na sila. So, ibig sabihin lang nun ay talagang rooted naman na sila kasi dito, no? At ang sabi ko nga, yung self-awareness nila, marami pa rin yung iba na parang, alam niyo yung parang kay Trump noon na parang white thing, pagka puti ka, superior ka, parang gano'n, na hindi maganda, no? Well, may mga taong gano'n pa rin, ano? Pero ang kinaman naman doon, kapag nakita nila na may mga taong gano'n, medyo yung ibang mga puti ng mga ibang Canadians naman, ay sinasabi nila, that's not good, that's not right. Na balik tayo sa basic na maganda pa rin ang turing natin dapat sa ibang tao, something like that. So, yun yung maganda naman. Ang hindi lang maganda, sabi nga natin, may mga tao pa rin na yung self-awareness nila na ang lipunan na ginagalawan na natin ngayon ay multicultural, ay nawawala sa kanila. No? Pero mas marami pa rin yung taong aware sila sa kanilang sarili na puti kami, kahit na puti kami, ay kahit na Canadian kami, ay magiging humble pa rin kami. No? So, ganun po yun. So, ilan yun sa mga issue sa tinatawag nating race and nationalities and self-awareness nila. Kaya isa pa sa mga dapat nating tignan, yung tinatawag nating social life. Social life, yes, totoo. Yun po ang talagang medyo lacking ang Canada sa pagdating sa social life. But in terms of social life na sa katrabaho mo, kaibigan mo, makapag-ano ka naman, miminggal ka naman sa ibang tao, no? Pero yung sinasabi mo, kapitbahay mo, kachismisan mo, wala po yan dito. Kahit na kapitbahay mo, hindi mo talaga makakachismis yan. Unlike sa Pilipinas, punta ka sa kabilang kalsada lang o sa kantin o kaya sa mga tindahan ni Aling Nena, makikita mo doon, nandun, yung mga kumpulan doon, chismisan, Medyo sobra naman tayo sa social life kung minsan. Pero ibig sabihin po nito ay busy kasi ang mga tao dito sa Canada, usually. Kaya kung minsan, hi and hello na lang yung masasabi mo. Kung minsan nga, halimbawa, itong mga bahay na kung minsan pinapaupahan ng first floor, second floor, kung minsan hindi nakikita yung hindi nakikita yung mga tao Parang gano'n kasi sa sobrang busy at magkaiba yung schedule. Pero in your family naman, kung minsan nangyayari din ito na halos hindi kayo magkita, no? Pero it doesn't mean na mauubos na yung pakikipagkapwa natin tao, no? Maraming way para makipagkapwa tao, pero yun nga ang downside natin, no? Ilang taon na kami nakatira dito, pero yung tapat ng bahay namin, ang alam ko lang ay hi and hello, how are you? Pero yung name, hindi ko po sila kilala by personal at hindi ko po sila. Yung bahay na yun, no? Yung bahay na yan, hindi ko yan, hindi ko kapag na pag yung babae at saka yung anak niya at yung kuminsan pumunta yung asawa dyan kasi hiwalay sila, yung na-chismis yun. Alam ko, nag-hi and hello ako sa kanila o sila sa akin. Vice versa. Pero personally, hindi ko po sila kilala. So, yun ang downside naman dito sa Canada. So, anong gagawin mo? Marami namang pero Filipino friends, siyempre, meron tayo niyan. May circle tayo niyan. Another one is the weather. Marami talagang umaatras sa mga kababayan natin pagdating sa usapin ng weather. Kasi ang weather dito is extreme. Sabi natin, extreme cold and extreme talaga naman na medyo mainit din talaga. No? Halimbawa, ngayon, kung makikita nyo dyan, puro puti yan kasi winter season. At ngayon, it's negative 36. Pero ang real feel niya, yung talagang mararamdaman mo kasama ng hangin, ay negative 49 to 51 hanggang mamayang gabi. So, ibig sabihin, napakalamig nun, masakit sa balat yun. So, yun ang inaatrasan ko minsan. So, ibig sabihin, ang Canada ay hindi naman talaga perpektong bansa na tulad ng inaasahan natin. No? Sabi ba, nasa sensationalize? Yes, that's true. Pero ibig sabihin, marami pa rin naman bagay ang napakaganda at maganda talaga dito sa Canada. At marami pa rin talagang ipagpasalamat kung bakit nandito tayo sa Canada. No? Tulad namin mag-asawa, sabi ko nga,
We're thankful na nandito kami sa Canada kasi naging sa totoo lang, mas maalwan yung buhay namin dito kumpara nung nasa Pilipinas kami. Ano? Kung mo gusto mo, matutulungan mo yung family mo, makakatulong ka sa ibang tao, something like that, na kung saan hindi namin magagawa kapag nandun kami sa Pilipinas. Medyo limited talaga financially kami sa Pilipinas. No? Ayun. Kung social naman, mabubuo mo yan through time. Kami ay nakabuo kami ng circle. Ibig sabihin, meron sa church, meron sa mga dating katrabaho na naging kaibigan din naman na namin through times. No? At nakuha namin yung family at daragdagan pa. Yun ang pinagpapasalamat naman namin. Although, sabi natin, there is always na mapupuna at mapupuna sa isang bansa. Kahit na saan kayo magpunta, UK, Australia, Hong Kong, Japan, name it, France, Spain, Germany, Russia, mayroon pa rin negative at positive side. So ito lang yung sa mga ilan. Pwedeng totoo ito sa akin, pwedeng hindi naman totoo yan sa ibang mga tao. So yan kung bakit sinasabi natin na hindi perpekto ang Canada. Pero mas marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Katulad sa Pilipinas, may maganda, may hindi maganda. Pagpasalamat natin dahil nababalanse natin ang ating buhay. Please subscribe and like our videos. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod. Hanggang sa muli.